Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa isang sniper na nakakuha ng matinding kapangyarihan sa isang kilalang mapanganib na kuweba. Nagsimula ang kwento ng magsagawa ng operasyon ng Special Action Force para matunton ang hideout ng mga sindikato na pinapamunuan ni Motei. Ginawa nilang undercover agent ang isa nilang kasamahan na si Sun para magpanggap bilang kliyente. Habang papunta na sila sa lugar na pinag-imbakan ng mga produkto na inaalok nila, Motei ay nagkunwari si Sun na napapagod at gusto munang magpahinga saglit. Dito na pala siya magbibigay ng signal para ma-detect siya ng kanyang mga kasama. Dahil dito ay kaagad siyang pinalocate ni Captain Wang kay Lazi na siya namang nagsisilbing sniper ng grupo. Ngunit biglang may tumawag kay Motei para ipaalam sa kanya na isang undercover agent si Sun. Sa galit ni Motei ay hindi na siya nagdalawang isip pa para suntukin si Sun. Nang ililigpit na sana nito si Sun ay mabilis na umaksyon si Lazi para pigilan ito. Katapos ay pinunterya din niya kaagad ang ibang kasamahan nito. Dahil dito ay napilitan na si Motei na gawing hostage si Sun. Dinala nila si Sun sa kanilang hideout at mabilis ding sumunod sila Lazi. Ngunit nang makarating na sila sa pool bago ang kuweba ay binalaan sila ng kanilang guide na si Mr. Wu na wag nang magpatuloy. Ito ay dahil sa marami na umano ang namamatay dito at ito din ang dahilan kaya umiiwas dito ang mga tao sa kalapit na mga nayon. Gayunpaman ay nagpasya pa din si Captain Wang na ipagpatuloy ang kanilang misyon. Nang magsimula na sila sa paglalakad ay bigla na lang may kakaibang naramdaman si Lazi at para ding may na-activate sa kanang mata niya. Pero hindi niya ito masyadong pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad hanggang sa makapasok na sila sa kuweba. Bigla namang may naramdaman na naman si Lazi sa kanyang mata at dito na nagbago ang kulay ng isa niyang mata. Katapos ay nakita niya ang rebulto na unti-unting lumilitaw sa harapan niya. Nang hinawakan niya ito ay bigla naman silang nakaramdam ng pagyanig at bumalik na din sa normal ang mata ni Lazi. Dahil pala ito sa pagbukas ng sekretong pinto kung saan nakaimbak ang maraming kahon na hinihinala nilang lagayan ng mga ipinagbabawal na gamot. Ilang sandali lang ay dumating dito sila Sun na walang tigil na sumisigaw na may halimaw. Dito na din nagsara ang pinto kaya galit na galit si Sun kay Motei. Nagpa siya si Captain Wang na tingnan kung ano itong kinakatakutan nila Sun. Nang mapansin nila na parang may dumaan ay dito na isa-isang inatake ng mga halimaw ang iba nilang kasamahan. Sinubukan nilang polanan ng bala ang mga ito ngunit kaagad ding nakapagtago ang mga ito. Pero di nagtagal ay nagpakita ang isang halimaw kaya pinaulanan ito nila Lazi. Ginamit ni Lazi ang pagiging sniper niya para ibaon sa bungo ng halimaw ang mga bala. Dahil dito ay matagumpay niya din itong nailigpit dahilan para hangaan siya ni Sun. Ngunit ilang sandali lang ay nagpakita naman sa kanila ang mas marami pang mga halimaw. Dahil dito ay mabilis silang tumakbo para takasan ang mga ito. Napunta sila sa parte ng kuweba kung saan may nakatayong parang isang tore dito. Katapos ay nagpakita sa kanila si Mr. Wu na ikinagulat naman nila. Ayon kay Motei ay si Mr. Wu din umano ang nagdala sa kanya dito para itago ang mga ipinagbabawal na gamot at ito din ang nagsabi sa kanya na isang undercover agent si Sun. Ayon naman kay Mr. Wu na sila Motei lang talaga ang balak niyang dalhin dito dahil sa mga maling gawain ng mga ito. Ngunit hindi niya inaasahan na may makakapagbukas ng pinto kahit nakaselyo ito. Bigla siyang nagpalabas ng napakalakas na aura at nagbago na din ang kanyang hitsura. Susubukan na sana ni Captain Wang na umatake ngunit naluso lang ang kanyang baril. Dahil alam na nila ang sekreto sa lugar na ito ay wala nang balak pa si Mr. Wu na pakawalan sila. Pagkaatake ng mga halimaw kay Captain Wang ay mabilis na kumilo si Lazi para iligtas ito gamit ang kanyang punyal. May tinataglay pala itong kapangyarihan at sa tulong din ng kanyang mata ay nagkaroon din siya ng matinding kapangyarihan para harapin ang mga halimaw. Dahil dito ay natakot sa kanya ang mga halimaw kaya nagsipag-atrasan ang mga ito. Dito na din napagtanto ni Mr. Wu kung bakit nabuksan nila ang selyo dahil mga kasamahan umano sila ni Wu Mian. Pero hindi kilala ni Lazi kung sino itong Wu Mian kaya sinabi ni Mr. Wu na ito umano ang may-ari ng punyal na gamit niya. Nang uumpisahan na sana ni Mr. Wu ang kanyang pag-atake kay Lazi ay biglang may pumigil dito. Pagkatingin niya sa taas ay nagulat siya dahil kagagawan pala ito ni Wu Mian. Kaagad na umatake si Mr. Wu na nagdahilan naman ng pagkasawi ni Motei. Ngunit hindi pa din ito umubra kay Wu Mian na madali lang nitong winawazek ang mga naglalakihang bato. Nang makalapit na ito kay Mr. Wu ay sinubukan itong atikihin ni Mr. Wu kaya kahit ang kanyang sandata ay nasira din. Katapos ay tinutukan ito kaagad ng baril ni Wu Mian dahilan para pagpawisan ito. Hindi nito akalain na dahil lang sa isang pil na ninakaw niya dati kay Wu Mian ay halos mag-1,000 taon na din siyang hinahabol nito. Nang ililigpit na siya ni Wu Mian ay kaagad niyang sinabi na may naging kaati umano siya sa pil at kapareho na din ito sa kanya ngayon.
Nagkasundo sila na hindi ililigpit ni Wumian si Mr. Wo kapag sinabi niya kung sino ang naging kaati niya sa PIL. Kaya sinabi din kaagad ni Mr. Wo na ito ay ang pamangkin niyang si Yang Zayo. Ngunit hindi inaasahan ni Mr. Wo na uutusan pala ni Wumian si Lazi na iligpit siya. Katwiran ni Wumian ay sinabi lang umano niya na hindi siya ang gagawa. Dahil dito ay mabilis na lumapit si Mr. Wo kay Lazi para agawin ang punyal at gawin itong hostage. Pero nakalimutan niya na bilang may-ari ng punyal ay nagagawa ni Wumian na makontrol ito. Ibinigay ni Wumian kay Lazi ang baril at muli itong inutusan na iligpit si Mr. Wo. Biglang sinugod ni Mr. Wo si Lazi ngunit nagawa ni Lazi na maunahan ito. Nilapitan naman ni Wumian ang tore at gamit ang kanyang punyal ay winasak niya ito. May nagsilabasa naman na itim na usok mula sa katawan ni Mr. Wo at katapos ay pumasok ito sa katawan ni Lazi. Dahil dito ay nawalan siya ng malay at napanaginipan naman niya ang araw nung una niyang nakita ang punyal ni Wumian. Nang magising siya ay nasa hospital na siya at nasa tabi din niya ang punyal. Kaagad din siyang bumangon dahil may narinig siyang ingay at nang nilapitan niya ito ay si Sun lang pala ito. Nalaman niya na 3 araw na pala siyang walang malay at sinabi din sa kanya ni Sun na pinabalik na umano si Captain Wang. Nang lalabas na sana siya para bumalik din ay naramdaman nila na may paparating. Inatake niya ito gamit ang punyal pero naaga lang nito ang kanyang punyal. Ito pala ay si Bella na miyembro ng Bureau of Paranormal Investigation ang research at ilang sandali lang ay dumating din dito si Director Hao. Pinasama sila ng mga ito papunta sa head office ng Bureau dahil may naghihintay umano sa kanila dito. Habang nasa biyahe sila ay nabanggit na din ni Hao kina Lazi ang tungkol sa Bureau at kung anong klaseng mga insidente ang kanilang iniimbestigahan. Pagkadating nila sa head office ay dumiretso sila kaagad sa opisina ni Chief Gao Liang. Habang kumakain sila ay dito na din nalaman nila Lazi na magiging miyembro na din pala sila ng Bureau. Sa una ay nag-aalinlangan pa sila pareho kung tatanggapin ba nila ang pagiging investigator dito. Ngunit nang malaman nila na 10 beses ang laki ng sasahoran nila dito kaysa sa dati nilang trabaho ay tinanggap nila kaagad ang offer. Napabilang sila sa first section kung saan pinapamunuan ito ni Director Hao. Nang dinala sila ni Director Hao sa base of operation ng first section para sana ipakilala sa ibang miyembro ay nagulat si Director Hao na walang tao dito. Dali-dali namang lumabas si Jun mula sa banyo at dito na nalaman ni Director Hao na hiniram umano ni Director Kiyo ng second section ang iba nilang miyembro. Nang dumating dito si Bella ay isinama naman nito sila Lazi papunta kay Director Uyang para kunin ang kanilang mga kagamitan. Sinabihan din sila ni Bella na kasalukuyan pa silang nasa 3-month probation period at magiging full employee lang sila kung maipapasa nila ang evaluation test. Dagdag pa nito na siya umano ang magiging supervisor nila at siya ding mag-e-evaluate sa kanilang performance. Makalipas ang ilang oras ay dumating dito si Wumian at ito pala ang nagsabi kay Chief Gao Liang na dalhin dito sila Lazi. Ipinaalam din ni Chief Gao Liang sa kanya na nahigop umano ni Lazi ang kapangyarihan ni Mr. Wo. Pagkadating nila sa opisina ni Chief Gao Liang ay ipinakita nito sa kanya ang ruin na pinaniniwalaan nilang Daeweshi Kingdom dahil sa emblem nito. Kagad naman niyang sinabi na hindi ito emblem ng Daeweshi Kingdom dahil may maliit na pagkakaiba ang emblem na ito sa emblem ng Daeweshi. Ito umano ay ang Guzi Kingdom na ayon sa alamat ay ang sinasabing kaharian na bigla na lang naglaho. Dahil sa insidente na nangyari dito ay plano nila ngayon na puntahan ito at para na din malaman na nila kung totoo ba ang alamat na may Guzi Kingdom. Patuloy naman sa pagpapaliwanag si Bella kina Lazi tungkol sa mga kailangan nilang malaman sa Bureau. Nabanggit niya ang 6 investigative sections kung saan ang first section ay ang nagsisilbing main section dati. Pero simula nung traitor incident ay malaki na ang nabago dito. Nabibilang naman sa 5th section si Bella na siyang responsable sa intel collection at equipment support. Habang ang 6th section naman ang humahawak sa kaso na hindi kayang hawakan ng 5 sections. Para sa unang misyon nila Lazi at Sun bilang mga miyembro ng Bureau ay sasama sila sa joint operation ng first section at second section at kasama din dito si Wumian. Nang magkaharap sila Director Hao at Director Kiyo ay ipinaalam ni Director Kiyo na magiging parte na umano ng kanyang section ang 2 miyembro ng first section na hiniram niya. Dahil dito ay nagkaroon na naman sila ng sagutan na siyang palagi nilang ginagawa. Makalipas ang ilang minuto ay umalis na sila para tumungo sa Badenjilin Desert kung saan isasagawa ang kanilang misyon. Habang nasa biyahe sila ay ipinaliwanag na din ni Chief Gao Liang ang sitwasyon at ang magiging misyon nila. Ito ay hanapin at iligtas ang mga nawawalang archaeologist at ang rescue team na hindi na nakabalik matapos pasukin ang ruin na pinaniniwala ang Guzi Kingdom. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na din sila sa Badenjilin Desert.
Ipinakita sa kanila ni Bella ang structure ng ruin at ang posibleng kinaroroonan ng mga nawawalang tao dito. Nang may makuha ng sapat na impormasyon si Director Kiyo ay kaagad din itong nagpasya na pumasok na sa ruin para klaruhin ang sitwasyon dito. Habang sila Director Hao naman ay hinintay muna na may handa ang mga equipment na gagamitin nila. Kinagabihan habang natutulog na sila ay nagising si Lazi matapos makaramdam ng pagyanig. Ito pala ay dahil sa mga dumadaan ng mga tupa at ang isa dito ay nakipagtitigan sa kanya hanggang sa magliwanag ulit ang kanyang mata. Para siyang naakit ng tupa na ito at nagising din si Son kaya sinundan siya nito. Nakita naman sila ni Bella at nang malapit na si Lazi sa tupa ay dito na siya nahabol ni Son kaya natauhan na din siya. Dito na din biglang nawala ang tupa kaya hindi siya pinaniwalaan ni Son na may nakita siyang tupa. Nang babalik na sana sila ay bigla namang nahulog si Son at gayon din si Lazi. Dahil dito ay nawala ng malay si Son kaya sinampal ito ni Lazi para magising. Base sa kalagayan ng lupa ay alam ni Lazi na mahihirapan silang umakyat dito. Susubukan sana ni Son na tumawag kay Director Hao para humingi ng tulong ngunit wala palang signal dito. Ilang sandali lang ay nagulat na lang si Lazi nang makita ang isang nilalang sa ulo ni Son. Pagkaalis nito kay Son ay pinagbabaril ito ni Lazi hanggang sa makakapit ito sa kanya. Sinusubukan niya itong dakpin ngunit hindi pala ito nakikita ni Son. Nagawa nito na makuha ang baril ni Lazi at tinutukan sila. Mabilis naman silang nagtago at ilang sandali lang ay may biglang umatake dito dahilan para mabitawan nito ang baril. Mabilis itong umalis at nakita naman nila Lazi si Bella na siya palang umatake. Nalaman nila na naatasan pala ito ni Chief Gao Liang na bantayan silang dalawa. Dahil nandito na din naman sila ay nagpasya si Bella na manggalugad na din dito. Napunta sila sa isang silid kung saan dito na din nasabi ni Bella na posibleng nandito nga sila sa loob ng Guzi Kingdom. Sinimulan nila kaagad na mag-imbestiga dito hanggang sa may mapansin na kakaiba si Bella. Ngunit huli na nang masabihan niya si Son dahil nagalaw na nito ang isang stone block. Nang madadaganan na sana sila Bella at Son ay mabilis silang iniligtas ni Lazi. Samantala sa taas naman ay nagtataka na si Director Hao dahil hindi pa din lumalabas ng tent sila Lazi at Son. Kaya nang tiningnan niya ang tent ay dito niya na nalaman na wala na pala ang mga ito dito. Katapos ay ipinaalam din sa kanya ng isa nilang kasamahan na nawawala din si Bella. Nakaligtas sila Lazi dahil sa mga stone blocks ngunit dismayado naman sa kanila si Bella. Ilang sandali lang ay napansin ni Lazi na parang nagalaw na dati ang isang stone block. Sinubukan nila itong itulak at may nakita sila na pwede nilang mahila. Nang hinila ito ni Lazi ay dito na bumukas ang pinto na pinalilibutan ng mga stone blocks. Pumasok sila dito at napunta sila sa panibagong palapag ng ruin. Makalipas lang ang ilang minuto na paglalakad ay nakita na nila ang libingan na pinaniniwalaan nilang kay King Baijia. Inutusan ni Bella sila Lazi at Son na buksan ang kabaong. Ngunit hindi nila ito mabuksan at nang marinig ni Bella ang tunog ng kabaong ay nalaman niya kaagad na isa itong copper coffin. May paniniwala umano dati na kapag inilagay sa copper coffin ang labi ng nasawi ay habang buhay mananatili ang kaluluwa nito sa loob na nakaselyo. Isa itong uri ng parusa na ginagawa dati kaya posibleng may pumaslang sa hari. Iminungkahi ni Lazi kay Bella na subukan ang kanyang punyal. Pumayag naman dito si Bella kaya nang ginamit na ito ni Lazi ay mabilis lang niyang nabuksan ang kabaong. Nang makita na nila ang labi na nasa loob ay napansin nila na parang hindi ito isang bangkay na lagpas 2,000 taon nang namatay. Kaya naisip din kaagad ni Bella na hindi ito si King Baijia. Nang hinawakan ni Son ang bangkay ay napansin niya na may humawak sa kanya at katapos ay bigla na lang siyang nahulog. Napunta ito sa isang silid na marami umanong mga mural sa pader kaya nagpasya si Bella na bababa din sila dito. Kinausap naman ni Director Hao si Director Uyang para ipaalam ang mga nangyari at para humingi na din ng tulong kung ano ang pwede nilang gawin para matunton ang eksaktong lokasyon nila Bella. Naisip ni Director Uyang na ipaalam muna ito kay Chief Gao Liang at tatawag na lang siya sa susunod nilang magiging hakbang. Ngunit dahil hindi na makakapaghintay pa si Director Hao ay nagpasya na siya na bumaba din sa ruin. Nang makababa na sila Lazi sa kinaroroonan ni Son ay may nakalagay din palang kabaong dito. Kaagad namang inimbestigahan ni Bella ang mga mural sa mga pader. Marami siyang nakuhang impormasyon mula sa mga mural kaya ito din ang pinagbasehan niya na posibleng nasa loob ng kabaong na nandito si King Baijia. Nagtataka naman si Lazi kung bakit kulay asul ang kulay ng balat ng hari at ng anak nito. Ilang sandali lang ay nagulat si Son nang makita ang lampara na nakapatong sa kabaong dahil wala naman ito kanina. Tiningnan muli ni Lazi ang mural at nang lalapitan niya na sana ang lampara ay bigla na lang siyang bumagsak at nawalan ng malay. Nang magkamalay siya ay may ilaw na ang lampara at ilang sandali lang ay nagpakita na sa kanila si King Baijia.
Paulit-ulit nitong binabanggit ang salitang traidor at ibalik umano ang kanyang anak. Pagkasugod nito ay nilabanan nito ni Bella ngunit nagawa nito na mapuruhan si Bella. Katapos ay sinunod din kaagad nito si Sun kaya ginamit na ni Lassie ang kanyang punyal para labanan ito. Kasalukuyan pala siyang binabangungot at dito na din dumating si Wu Mian. Dito na din nalaman ni Sun na si Wu Mian pala ang direktor ng 6th section. May kutob si Wu Mian na nasa loob ng isang ilusyon si Lassie ngunit kahit hindi ito totoo ay may epekto pa din ito sa totoong katawan ni Lassie. Kaya kung masawi siya sa loob ng ilusyon ay ito din ang mangyayari sa totoo niyang katawan. Para siya mailigtas ay nagpa siya si Wu Mian na pasukin na din ang ilusyon na ito. Kaya habang sinasakal na ni King Baijia si Lassie ay narinig niya ang boses ni Wu Mian na inuutusan siyang bitawan si Lassie. Dahil hindi niya ito sinunod ay napilitan na si Wu Mian na atikihin siya. Sinubukan niyang magpalit ng anyo bilang usok pero nadakip pa din siya ni Wu Mian. Dito na sinabihan ni Wu Mian si Lassie na tanggalin ang lampara sa kabaong. Dahil dito ay nagising na si Lassie kaya labis ang tuwa ni Sun. Dito na din nalaman ni Lassie ang pagiging direktor ni Wu Mian ng 6th section. Katapos ay may bigla siyang naalala nung nasa loob pa siya ng ilusyon kaya nalaman niya kung saan ang pinto. Dahil naman nasa ruin na din si Director Hao ay si Jun na ang naatasan ni Chief Gao Liang na alamin ang center point ng lugar at maghanda para sa paghuhukay. Biglang dumating dito ang isa nilang kasamahan para ipaalam kay Jun na may na-detect silang signal fluctuation na posibleng galing kay Director Hao. Nakumpirma din umano nila na ito ang center point ng underground complex. Matapos mabuksan nila Lassie ang pinto na tinutukoy niya ay nakita naman nila ang 10 hagdan. Ayon kay Wu Mian ay isa lang ang tamang daan dito kaya pinapili niya si Sun kung saan sila dadaan. Nang makapili na si Sun ay kaagad na naglakad dito si Wu Mian at sumunod na din sila. Ngunit ilang sandali lang ay isa-isa nang gumuho ang ibang hagdan hanggang sa ang kanilang dinadaanan na lang ang natira. Pero di rin nagtagal ay unti-unti din itong naglaho kaya nahulog sila sa lugar kung saan may maraming puno na kulay pula ang mga dahon. May mga nakita sila ditong mga night pearl kaya tuwang-tuwa na naman si Sun. Ilang sandali lang ay nakita nila sila Director Hao at Director Kiyo na nakalutang sa lawa at parehong walang malay. Mabilis itong nilapitan nila Lassie at Sun para iahon ngunit may umatake naman kay Sun na water plant. Nang mailigtas siya ni Lassie ay dito na nila nakita ang mga archaeologists na nawawala dito. Pagkaahon nila ay inatake sila muli ng mga water plants kaya ginamit na ni Lassie ang punyal para sanggain ito. Naunang nagkamalay si Director Hao ngunit nang magkamalay si Director Kiyo ay bigla itong umatake kay Director Hao. Habang wala itong tigil sa pag-atake kay Director Hao ay naisip nila Lassie na posibleng napasok din ito sa ilusyon katulad ng nangyari kanina. Dahil dito ay naghagis na ng pampasabog si Wu Mian sa lawa at nang sumabog ito ay dito lang natauhan si Kiyo. Katapos ay nagpakita naman sa kanila ang nilalang na nakalaban nila kanina. Pinaulanan nila ito ng bala hanggang sa mapuruhan ito ni Wu Mian. Sumugod ito kay Wu Mian ngunit hindi nito akalain na nakahanda na pala ang atake ni Wu Mian para sa kanya. Dahil dito ay natanggal na ang ilusyon na nilagay nito sa silid na kinaroroonan nila. Katapos ay kinulong na din ito ni Wu Mian para hindi na ito makatakas. Kaagad namang nilapitan nila Bella ang mga archaeologist at nalaman nila na nakaselyo ang chi ng mga ito. Ilang sandali lang ay matagumpay na din silang natunton nila Jun. Kaagad nilang iniakyat ang mga archaeologist habang sila naman ay nag-imbestiga muna dito. Habang pabalik na sila sa headquarters ay nalaglag mula sa damit ni Sun ang mga night pearl. Kaagad namang itinanggi ni Sun na kinuha niya ang mga ito. Akala nila ay magagalit dito si Director Hao kaya nagulat sila nang sabihin nito na paghati-hatian na lang umano nila ang mga ito. Dumating naman dito si Wu Mian at pinulot ang isang night pearl. Katapos ay nilapitan nito si Lassie para utusan si Lassie na ipadala sa kanyang address ang kanyang parte. Dagdag pa nito na dapat ay walang ibang makakaalam sa address na nakalagay sa papel. Nang makarating na sila sa headquarters ay nag-inuman sila para ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang misyon. Sa dami ng kanilang nainom ay nakatulog silang lahat. Kinabukasan pagkagising ni Lassie at Sun ay nagtaka si Lassie na iba na ang kulay ng balat ni Sun. Dahil dito ay binalot na lang ni Sun ang kanyang sarili para makapunta na sila sa kanilang training. Nakasalubong nila si Bella at nang makita nito ang kalagayan ni Sun ay dinala sila sa laboratorio ni Director Uyang. Ayon naman kay Director Uyang na walang problema sa katawan ni Sun at baka dahil lang ito sa nainom nitong tubig sa ruin. Kaya pinasama na lang siya kay Bella papuntang irradiation room para ibalik ang natural na kulay ng kanyang balat. Dahil andito na din naman si Lassie ay sinuri na din ni Director Uyang ang kanyang katawan. May nakita si Director Uyang na ikinabahala niya pero hindi niya ito ipinaalam kay Lassie.
Wala siyang kaalam-alam na nakita din pala ito ng kasamahan niya na may ugnayan kay Director Kiyo. Dahil dito ay nabahala si Director Kiyo at nagpa siya na dakpin si Lazi para ikulong ito. Ipinaalam naman ni Uyang kina Chief Gao Liang at Wu Mian na kailangan na umano nilang gumawa ng paraan na mapigilan ang pagkalat ng abnormal energy sa katawan ni Lazi. Dahil hindi magtatagal ay lalamunin na ito ng tuluyan ng kapangyarihan ni Mr. Wu. Ilang sandali lang ay biglang dumating dito si Bella para ipaalam sa kanila ang tungkol sa pagdakip kay Lazi. Pinuntahan nila ito kaagad at naabutan nila sila Director Hao at Director Kiyo na nagtatalo. Gusto ni Director Kiyo na marinig ang rason ni Chief Gao Liang bakit ni-recruit umano nila si Lazi na posibleng maging banta sa bureau. Kahit sinisigurado nila Chief Gao Liang at Director Uyang na gumagawa na sila ng paraan dito ay hindi pa din kumbinsido dito si Kiyo. Kaya ng palis na ito ay sinabihan siya ni Chief Gao Liang na kung magkaroon man umano ng problema kay Lazi ay kaagad siyang bababa sa kanyang pwesto bilang chief. Sinabi naman ni Director Kiyo na magmamatsyag siya ng mabuti habang nasa probation pa sila Lazi at Son. Kaya nang mapakawalan na si Lazi ay ipinaalam sa kanila ni Bella na kailangan nilang magsanay ng doble pa kung gusto nilang maging full member ng bureau. Gumawa na din umano siya ng kanilang pang-araw-araw na schedule para sa kanilang pagsasanay. Kaagad nila itong inumpisahan at sinisigurado ni Bella na nasusunod ang schedule na ginawa niya. Makalipas ang ilang araw ay nagsagawa ng evaluation si Director Kiyo kung karapat-dapat na ba silang maging full member ng bureau. Dinala sila sa isang nayon at misyon nila dito na dakpin ang tao na may salarin sa pag-atake sa mga manok tuwing gabi. Pagkaumpisa nila ay dumiretso sila kaagad sa bahay ng kanilang target na si Leo. Ilang sandali lang ay nakarinig sila ng ingay ng manok kaya dali-dali nila itong pinuntahan. Nakita nila si Leo na may kinakain na manok pero ayon kay Lazi na kinokontrol lang umano ito ng evil spirit. Mabilis na tumakbo si Leo na kaagad din nilang hinabol. May naisip naman na paraan si Son kaya humiwalay siya kay Lazi. Nagawa ni Lazi na matamaan si Leo ng kanyang sandata. Sinubukan muli ni Leo na tumakas pero kaagad siyang hinawakan ni Lazi at dito na sila naglaban. Hanggang sa dumating dito si Son at matagumpay nitong nadakip si Leo. Di nagtagal ay dumating din kaagad dito ang mga tauhan ni Director Kiyo. Pauwi na sana sila nang pinigilan si Lazi ng isang tauhan ni Director Kiyo. Dinala siya sa bahay ni Leo at dito na siya tinutukan ng baril. Sinadya pala ni Director Kiyo na dalhin talaga siya dito dahil ayaw na nito na manatili pa siya sa bureau. Gusto nito na manatili na lang umano siya sa nayon na ito. Ngunit hindi nito akalain na sinundan pala sila nila Director Hao at Bella. Ipinakita ni Bella ang mensahe ni Chief Gao Liang na dahil nakapasa sa evaluation sila Lazi ay opisyal na miyembro na sila ng bureau. Wala nang nagawa pa dito si Director Kiyo kundi pakawalan na lang si Lazi. Makalipas ang ilang araw ay lumaganap naman sa Kilin City ang coma incident at isang gabi ay nabiktima dito ang ilang miyembro ng 4th section. Dahil dito ay nagpa siya si Director Lin na ipaalam ito sa headquarters. Kaya kinuha ni Wu Mian sila Lazi para isama sa Kilin City para tulungan sa pag-iimbestiga ang 4th section. Sinalubong sila dito ng police officer na si Yang na siyang naatasan para sunduin sila. Habang papunta na sila sa hospital na kinaroroonan nila Director Lin ay iniabot ni Bella kay Lazi ang gamot na makakatulong umano para pansamantalang makontrol ang abnormal energy sa kanyang katawan. Naitanong naman ni Son si Yang kung masyado ba itong naging abala dahil sa sunod-sunod na insidente na nangyayari sa syudad. Kaya nagkwento na din si Yang tungkol sa mga kaso ng mga iilang tao na kasalukuyang comatose at hindi pa matukoy ang sanhi nito. Pagkadating nila sa hospital ay nakaharap nila dito si Director Lin. Ipinakita nito sa kanila ang marka na lumilitaw sa leeg ng mga biktima. Napansin naman kaagad ni Lazi na parang pamilyar sa kanya ang marka na ito. Nagpa siya si Bella na magsagawa muna ng comprehensive check-up sa mga biktima habang sila Lazi at Son naman ay sinabihan ni Director Lin na magpahinga muna. Dahil dito ay lumabas muna ng hospital sila Lazi para magpahangin. Hindi maiwasan ni Lazi na mapaisip kung gumagana ba talaga ang gamot na ibinigay sa kanya. Ilang sandali lang ay tinawagan siya ni Bella para ipaalam sa kanya ang nangyari kay Director Lin. Kaagad silang pumasok sa hospital para puntahan si Director Lin na ayon kay Bella ay nakita na lang ito na walang malay sa labas ng hospital. Nakasalubong nila sa elevator si Yang at dito na nila nalaman na nakarate din pala dito ang kanyang asawa. Nalaman din nila mula sa isang nurse na dahil ito sa nasangkot ang asawa nito sa car accident 3 taon na ang nakakaraan kung saan ito din ang ikinasawi ng sanggol na nasa sinapupunan pa ng kanyang asawa. Hindi naging madali para sa kanya ang mga pangyayaring ito na nagdahilan umano ng paulit-ulit na pagtatangka nitong magpatiwakal. Pagkadating nila sa silid ni Director Lin ay nakita nila dito si Wu Mian.
Ayon dito nakapareho ang kaso ni Director Lin sa kaso ni Lassie dahil may nahigop din umano itong abnormal energy. Pero nagawa niyang maiselyo kaagad ang 7 orifices nito kaya hindi nakapasok sa internal organs ang abnormal energy. Gamit ang kanyang kapangyarihan ay pinalabas niya ang abnormal energy at isinilid nila ito sa isang lalagyan. Katapos ay naatasan nito sila Lassie at Sun na manatili muna dito para magbantay. Makalipas ang ilang oras habang natutulog na sila ay may napanaginipan si Lassie na sinasabihan siyang tanggapin niya na umano ang kapangyarihan na nasa loob ng kanyang katawan. Dahil dito ay bigla siyang nagising at nakita niya si Wu Mian. Katapos ay nagulat siya nang makita naman niya ang kanyang sarili sa tabi niya. Hiniram pala ni Wu Mian ang kanyang consciousness para lumikha ng doppelganger niya. Kaya nang magising din si Sun ay nagulat din ito nang makita ang kanyang sarili. Inutusan siya ni Wu Mian na pakawalan ng abnormal energy dahil hahanapin umano nila ngayon ang may kagagawan nito. Binigyan sila ng pulang string na puputulan nila sakali mang may mangyaring hindi maganda. Katapos ay sinimulan nila kaagad ang paghabol sa abnormal energy. Pagkapasok nila sa isang silid ay dito na biglang inatake si Lassie. Tinanong siya nito kung paano umano nasawi si Mr. Wu. Nang binato ito ni Sun ay si Sun naman ang inatake nito. Mabilis na kumilo si Lassie para atikihin ito at katapos ay sinabihan niya si Sun na putulin na ang pulang string. Ngunit nadagana naman si Sun kaya nabitawan niya ang string. Pagkabangon ni Sun ay kaagad niya itong kinuha kaya dumating na dito si Wu Mian. Binugbog nito ang kalaban pero isa lang pala itong puppet ng totoong nagmamayari ng abnormal energy. Dahil dito ay nagising na sila sa totoo nilang katawan. Kasalukuyan namang nasa rooftop ng gusali ang kumukontrol sa puppet at ito pala ay si Yang. Ito pala ang sinasabing pamangkin ni Mr. Wu na kaatin nito sa pil at siya ding tumatayong leader ng Wushen Mountain. Pero hindi na siya sinusunod ng iba niyang mga kasamahan lalo na si Luyen. Nalaman niya na ang mga ito pala ang may kagagawan sa coma incident. Gusto nila Luyen na bumalik na siya sa kanilang hideout ngunit hindi niya ito magawa sa ngayon dahil sa kalagayan ng kanyang asawa. Dahil dito ay gusto na lang ni Luyen na makuha ang Earth Pearl para umano hindi na din nila magagambala pa si Yang. Ngunit mapaghanggang sa ngayon ay hindi pa din ito nahahanap ni Yang. Habang may itinuturok si Bella sa bandang marka ay biglang may naalala si Lassie. Napansin naman ni Sun na may mga lumalabas sa marka at nang inilawan nila ito ay nakilala ito ni Bella na isang ancient voodoo trick bug poison. Katulad ito sa teknik din na ginagamit ni Mr. Wu. Sa ngayon ay hindi nila ito pwedeng pakialaman dahil baka malagay lang sa panganib ang mga biktima. Dito na din nabanggit ni Lassie na ang marka na ito ay nakita niya dati sa kwentas ng isang biktima nung nasa ruin sila. Makalipas ang ilang minuto ay dumating dito si Yang at iniabot sa kanya ni Bella ang mga natuklasan nila Bella tungkol sa kaso. Nakiusap naman siya kung pwede siyang samahan ng kahit isa sa kanilang tatlo para maibigay din niya ang mga dokumento na nasa estasyon umano nila. Pinili niya si Lassie at hindi naman ito naging problema kay Lassie. Wala silang kaalam-alam na susundan pala sila ni Luyen. Pinuntahan naman nila Bella ang asawa ni Yang para tingnan kung may magagawa sila sa kalagayan nito. Habang tinitingnan ni Bella ang mga datos nito ay may napansin si Sun sa ilalim ng kama nito. Ito pala ay mga Night Pearl na katulad sa nakita din nila sa Guzi Kingdom. Dahil dito ay naisip nila na pumunta din sa ruin si Yang kaya bumalik sila para makipag-ugnayan sa headquarters. Ipinadala ni Bella ang litrato ni Yang kay Director Uyang at nakita nito na kaparehong-kapareho umano ang mukha ni Yang sa leader ng Wushen Mountain. Dahil kulang pa sila sa sapat na impormasyon ay naatasan sila na mag-imbestiga kay Yang. Napansin naman ni Director Uyang na hindi nila kasama si Lassie kaya nabanggit nila na kasama ito ni Yang para sa handover ng mga dokumento. Ngunit ayon kay Director Uyang na matagal na itong naasikaso ni Chief Gao Liang. Dahil dito ay kagad nilang tinawagan si Lassie para pabalikin ito sa hospital. Kaya nang sabihin ni Lassie kay Yang na kailangan niya nang bumalik dahil gusto umano ni Sun na makipag-inuman ay dito na pinahinto ni Yang ang sasakyan. Pinalabas siya ng sasakyan at dito na din naalala ni Lassie na si Yang pala ang may suot ng kwentas na may marka na katulad ng mga nasa leeg ng biktima. Sinabi naman ni Yang na kaya gusto niya umanong makuha ang kapangyarihan ni Mr. Wu ay dahil gagamitin niya ito para mailigtas ang kanyang asawa. Katapos ay dito na din nagbago ng kasuotan si Yang bilang leader ng Wushen Mountain. Inatake niya si Lassie hanggang sa magkaroon ng pagkakataon si Lassie na makasakay sa sasakyan. Pero naharangan pa din siya ni Yang at nang mapansin niya na malapit nang gumuho ang malaking bato ay anatrasan niya ito. Dahil dito ay natabunan ng mga gumuhong bato si Yang at matagumpay siyang nakaalis dito. Nang magising naman si Director Lin ay sinabi nito kina Bella kung saang lugar siya inatake.
Ito ay sa Zhongshan South Road kaya nang tumawag si Lazi kay Sun ay nalaman nila na pinapapunta din pala ito ni Wu Mian sa Zhongshan South Road. Dahil dito ay kaagad din silang umalis para pumunta dito. Pagkadating nila dito ay nagkita-kita din sila kaagad. Pagkabangon niyang ay dumating dito si Luyan para ipaalam sa kanya na alam na umano nito ang kinaroroonan ng Earth Pearl at ito ngayon ang pupuntahan nila. Sinabi din nito na siguradong siya din umano ang sisisihin ng Bureau tungkol sa coma incident. Pagkapasok nila Lazi sa mismong gusali na tinutukoy nila Wu Mian at Director Lin ay nakaharap nila dito ang mga parang zombie. Iniwasan muna nila ang mga ito sa pag-aakalang mga tao ang mga ito na kinokontrol lang. Pero nang may mapuruhan si Bella ay dito na nila nalaman na mga puppet lang pala ang mga ito. Dahil dito ay hindi na sila nag-aalinlangan pa na atikihin ang mga ito. Ilang sandali lang ay nagpakita dito si Wu Mian at sinabihan sila na pumunta ng basement level 3. Pagkadating nila dito ay nakita nila ang Earth Pearl na matagal nang hinahanap nila Luyan. Kaya nang malaman nila Luyan na naunahan sila sa Earth Pearl ay ipinaalam nila ito kaagad kay Yang. Ginawa nilang hostage ang asawa ni Yang para mapilitan ito na kunin ang Earth Pearl kina Wu Mian. Kinabukasan ay pinuntahan nila Lazi ang silid ng asawa ni Yang kaya nalaman nila na wala na ito dito. Wala silang kaalam-alam na may nilagay palang kamera dito si Yang dahilan para malaman nito na nasa loob ng bag na ipinaubaya ni Wu Mian kay Lazi ang Earth Pearl. Nakaabang na pala ito sa labas ng hospital kaya pagkalabas nila at matapos mahiwalay sa kanila si Bella ay dito na nito sinadyang banggain si Lazi. Dahil dito ay matagumpay na naaga ni Yang ang bag. Sinubukan nila Lazi na habulin ito ngunit hindi nila ito nasundan. Akala naman ni Yang ay natakasan niya na sila Lazi ngunit nagpakita naman sa kanya si Wu Mian. Sinubukan niyang tumakbo pero naharangan naman siya nila Lazi. Nang aatake na sana siya ay kaagad siyang pinigilan ni Wu Mian. Dahil dito ay napilitan na siyang gamitin ang blood evasion para makapag-teleport. Sinabi ni Wu Mian kina Lazi ang kanyang hinala na ibang tao ang mastermind sa coma incident at hindi si Yang. Habang hinihintay nila Luyan si Yang ay ipinaalam sa kanya ng kanyang tauhan na binawian na ng buhay ang asawa ni Yang. Ilang sandali lang ay dumating na dito si Yang daladala ang Earth Pearl. Pero matapos niya itong maibigay kina Luyan ay dito niya na nalaman na may balak pala ang mga ito na iligpit siya. Pagkasugod sa kanya ng mga tauhan ni Luyan ay naunahan niya ang mga ito. Pagkalapit niya sa kanyang asawa ay dito na ipinaalam sa kanya ni Luyan na patay na umano ito sabay inatake din siya sa likod. Katapos ay inamin din ni Luyan na siya din umano ang may pakana sa nangyaring aksidente sa kanyang asawa. Dito na siya nagalit pero kaagad din siyang napigilan ng mga tauhan ni Luyan. Ililigpit na sana siya ni Luyan nang biglang dumating dito sila Lazi para pigilan ito. Pinasugod ni Luyan ang kanyang mga tauhan ngunit nandito din pala si Wu Mian. Sa takot ni Luyan ay susubukan niya sanang tumakas ngunit nagawa siyang mapigilan ni Yang. Naglaban silang dalawa at hinarap naman nila Lazi ang ibang kalaban. Habang si Wu Mian naman ay nilapitan ng asawa ni Yang dahil meron siyang gagawin dito. Dinala niya ito sa ibang dimensyon at parang may kinuha siya dito. Ililigpit na sana ni Yang si Luyan kaya kaagad siyang pinigilan nila Lazi. Ito ay dahil kung masasawi si Luyan ay medadami din ang mga nasa hospital na mga biktima nito dahil sa bug poison. Nakatanggap ng tawag si Sun mula kay Bella at nalaman nila na nag-uumpisa na palang umatake ang mga nabiktima ni Luyan. Nagawa ni Wu Mian na mapigilan si Yang at sinabihan din niya sila Lazi na bumalik na sa hospital. Katapos ay gumawa naman siya ng paraan para ipatanggal kay Luyan ang mga bug poison sa mga nabiktima nito. Sa sobrang takot ni Luyan na kung ano ang mangyari sa kanyang katawan ay napilitan na siyang sundin si Wu Mian. Kaya habang sinusubukan nila Bella na pigilan ang mga biktima ni Luyan ay bigla na lang nagsibagsakan ang mga ito. Katapos ay nakita nila ang mga bug poison na susubok pa sanang tumakas kaya mabilis silang umaksyon. Habang papalabas na sana siyang daladala ang kanyang asawa ay sinabihan siya ni Wu Mian na kaya siyang tulungan nito kaya napahinto siya at dito na din siya pinatulog ni Wu Mian. Nang magising siya ay nasa hospital na siya at ibinigay sa kanya ng nurse ang sulat na galing umano kay Wu Mian. Habang binabasa niya ito ay bigla niyang narinig ang iyak ng sanggol. Lumabas siya para tingnan ito at nang makita niya na ang sanggol ay napaiyak na lang siya. Makalipas ang ilang araw matapos suriin muli ni Director Yang ang katawan ni Lazi ay hindi siya makapaniwala na sa ganitong level ay nakakayanin pa din ng katawan ni Lazi ang kapangyarihan na nakuha nito kay Mr. Wu. Kaya naiintindihan din niya kung bakit hindi sang-ayon si Director Kiyo na manatili si Lazi sa bureau dahil alam nito na hindi basta-basta si Lazi. Pagkadating nila Lazi sa headquarters ay nalaman nila mula kay Bella na mayroon silang 6 na araw na bakasyon matapos ang kanilang misyon.
Ilang sandali lang ay napansin nila na pinagkakaguluhan ang umano'y bagong miyembro ng 6th section. Nang tiningnan ito ni Sun ay nagulat siya dahil siyang pala ito. Dahil dito ay nagdahilan na lang sila na may gagawin pa para makalayo kay Yang. Isang gabi habang abala sa paghahanda ang Lingyun Temple ay bigla na lang nasunog ang isang disciple. Mabilis namang umaksyon si Master Xiao para iligtas ito. Pagkatingin niya sa gate ay may nakita siyang tao na parang kilala niya. Dahil dito ay kaagad niyang tinawagan si Chief Gao Liang para ipaalam dito ang posibilidad na buhay pa ang dati nilang kasamahan na si Sonda. Sakto namang katatapos lang ng 6 na araw na bakasyon nila Lazi kaya sinundo siya ni Bella dahil sila ang naatasan para pumunta sa Lingyun Temple. Habang hinihintay nila si Sun ay sinabi ni Bella na ang taong pupuntahan nila ay isa sa mga founding members ng Bureau. Pagkadating ni Sun ay hindi nila inaasahan na kasama din pala nila sa misyon na ito si Yang. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na din sila sa Lingyun Temple. Nalaman nila Sun na dati din palang nanirahan dito si Lazi nung kabataan niya. Kaya nang makaharap nila si Master Xiao ay tuwang-tuwa ito nang makita si Lazi. Ayon din kay Master Xiao na kaya umano kinuha niya dati si Lazi ay para sanayin ito at katapos ay ipasok din sa Bureau. Nagawa naman nila Sonda na mahak ang datos ng Bureau. Dahil dito ay nakuha nila lahat ng impormasyon tungkol sa mga investigators. Pero mas naging interesado siya kay Lazi dahil alam din pala nito na may nakatagong kapangyarihan sa katawan ni Lazi. Dahil sa mga nakuha nilang datos ay natuntun din nila kaagad ang kasalukuyang kinaroroonan ni Lazi. Balak ni Sonda ngayon na umpisahan na ang paghihiganti kay Chief Gao Liang at sa Bureau dahil sa ginawa umano ng mga ito sa kanya. Gusto sana ni Master Xiao na pagpahingahin muna sila Lazi sa templo ngayong gabi ngunit ayon kay Bella ay inutusan umano sila ni Chief Gao Liang na sunduin siya dahil hindi na siya ligtas pa dito. Pero hindi pumayag dito si Master Xiao kaya pinabalik na lang niya sa headquarters sila Bella. Makalipas lang din ng ilang minuto ay nagsimula ng umatake sa mga miyembro ng Bureau ang mga alagad ni Sonda. Dahil dito ay nagulat si Director Uyang nang makita niya ito sa kanyang monitoring. Sinubukan niyang makipag-ugnayan sa mga ito ngunit wala na siyang natatanggap na sagot. Kaya dito niya na tinawagan si Chief Gao Liang para papuntahin ito sa kanyang laboratorio. Pagkadating ni Chief Gao Liang sa laboratorio ay sinabi sa kanya ni Director Uyang ang pagkakalik ng mga investigators record. Dahil sa sunod-sunod na pagkakasawi ng mga investigators ay ipinagutos niya na sa lahat na sirain na ang suot-suot nilang bracelet. Kaagad naman itong sinunod nila Lazi na kasalukuyan ng nasa daan pabalik sa headquarters. Ilang sandali lang ay bigla na lang may sumabog sa bundok kung saan sila nanggaling. Nang ihinto ni Sun ang sasakyan ay napagtanto nila na sa Lingyun Temple ito. Kaagad na inutusan ni Lazi si Sun para bumalik sila dito. Ngunit napansin naman nila na parang may papalapit sa kanila. Pagka-atake nito ay mabilis na ini-atras ni Sun ang sasakyan. Pero hindi lang pala ito nag-iisahan lang dahil marami pa pala itong kasama. Habang hinahabol sila ng mga ito ay sinubukan naman ni Lazi na atikihin ang mga ito. Hanggang sa maabutan sila ng isa sa mga ito kaya bigla silang napahinto. Mabilis silang lumabas ng sasakyan at dito na sila nakipaglaban. Habang ang isang kalaban naman ay tumungo na sa Lingyun Temple. Nang pinulot niyang ang kanyang cellphone ay basag na pala ito kaya sa galit niya ay dito niya na inatake ang mga kalaban. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para ubusin na sana ang mga kalaban. Ngunit sobrang dami pa pala ng mga ito kaya sinabihan niya na lang sila Lazi na mauna na papunta sa templo at siya na ang bahala dito. Mabilis namang umalis sila Lazi at ilang sandali lang ay biglang may naamoy si Sun. Ito pala ay dahil sa kasalukuyang nangyayari din sa syudad. Ipinaalam kay Chief Gao Liang ang kasalukuyang sitwasyon ngayon nila Bella at dumating na din dito ang ibang director na pare-parehong nagtataka. Inatasan sila ni Chief Gao Liang na tipunin ang mga natitira nilang investigators at kaagad na magtungo sa syudad ng Qingga para iligtas ang mga tao dito. Bagamat alam nila na gusto lang ng kalaban na palabasin ang lahat ng mga investigators para iligpit ay ito lang ang naiisip nilang paraan para iligtas ang mga tao sa syudad. Pagkadating nila Lazi sa templo ay naghiwa-hiwalay sila para mas mapabilis ang kanilang paghahanap. Kasalukuyan pang nakikipaglaban si Master Xiao at di nagtagal ay dumating na din dito si Bella. Pagkadating dito nila Lazi ay inatake kaagad ni Lazi ang kalaban. Naglaban silang dalawa habang sila Bella naman ang tumulong kay Master Xiao. Nagawa ng kalaban na may hagis si Lazi kaya tumulong na din si Sun na makipaglaban. Pagkabangon ni Lazi ay pinagtulong-tulungan na nilang tatlo ang kalaban. Hanggang sa magkaroon ng pagkakataon si Lazi na mailigpit na ito. Binalikan nila si Master Xiao ngunit wala na ito dito at may mga dumating na naman na mga kalaban.
Hawak na pala ni Sonda si Master Xiao kaya habang pinapanood nila ang pakikipaglaban nila Lazi ay muling inalala ni Sonda ang araw nung huling misyon niya bilang miyembro ng Bureau. Nahiwalay siya kina Chief Gao Liang at Master Xiao pero hindi niya matawagan ang mga ito. Dahil dito ay nasunog siya at nahulog kaya inakala nila Chief Gao Liang na patay na siya. Habang inilalabas niya kay Master Xiao ang kanyang mga hinanakit ay pinunteriya siya ni Lazi pero napigilan niya lang ito. Dito niya na sinabi kay Lazi ang lahat ng mga nalalaman niya tungkol kay Lazi Bose sa mga nabasa niya sa profile ni Lazi sa Bureau. Alam ng Bureau na darating din ang araw na lalamunin na din siya ng kanyang kapangyarihan pero ginagawa pa rin umano ng mga ito na kontrolin siya. At kung maging halimaw na umano siya ay siguradong ipapaligpit din siya ng Bureau. Maliban dito ay nakalagay na din umano sa kanyang profile na isa siyang delikadong tao at inirerekomenda na siya para iligpit. Dito na pinaputukan ni Son si Sonda dahil napuno na ito sa mga pinagsasabi ni Sonda. Sinubukan ni Master Xiao na patahimikin na din si Sonda ngunit inatake lang siya nito. Katapos ay inatake din ito sila Lazi at dito na nito sinabi ang kanyang pakay dito. Gusto niya pala na makuha ang map of Chonli at alam niya na nakatago ito sa templo. Dahil hindi na matiis ni Master Xiao ang pagpapahirap ni Sonda kina Lazi ay sinabi niya na lang kung saan ito nakatago. Pinuntahan nila ito na nakalagay pala sa pinakailalim ng templo. Pinilit naman ni Lazi na makabangon at sinundan sa loob si Sonda. Makalipas ang ilang minuto ay bumangon na din sila Bella para tulungan si Master Xiao. Nang madadaganan na sana ito ng mga gumuhong kahoy ay dumating naman dito si Yang para iligtas ito. Nang malaman ni Yang na sinundan ni Lazi si Sonda sa loob ay nagpasya din sila ni Son na pumasok dito. Habang pababa si Lazi ay sumusumpong naman ang kanyang mga mata. Ilang sandali lang ay nakarating na siya sa pinakababa at nakita niya si Sonda na pinagmamasdan ang map of Chonli. Ayon kay Sonda na mas malakas pa umano ito kaysa sa kapangyarihan na nasa loob ng kanilang katawan. Matapos itong marinig ni Lazi ay kaagad niyang inatake si Sonda para pigilan ito ngunit tumilapon lang siya sa lakas nito. Pagkahawak nito sa kanya ay nagkaroon siya ng pagkakataon para makaatake at dito na din dumating sila Yang. Inatake sila ni Sonda at habang abala ito kay Yang ay pinakuha ni Lazi kay Son ang mapa. Ginamit naman niyang ang kanyang puppetry at sabay-sabay itong pinaatake kay Sonda. Matapos itong maubos ni Sonda ay pinunteriya naman niya si Son na hawak na ang map of Chonli pero kaagad itong prinotektahan ni Yang. Sinamantala ni Lazi ang pagkakataon na ito para umatake pero naunahan siya ni Sonda. Ngunit hindi akalain ni Sonda na dito na pala magigising ng tuluyan ang kapangyarihan na nasa loob ng katawan ni Lazi. Naramdaman din kaagad ni Yang na ito ang kapangyarihan ni Mr. Wu. Nang makita ni Lazi si Sonda ay kaagad niya itong inatake. Sa sobrang lakas at bilis niya na ay nagagawa niya ng makipagsabayan kay Sonda. Patuloy silang nagpalitan ng malalakas nilang atake hanggang sa kinuha na din ni Lazi ang punyal. Gamit ito ay nakagawa siya ng napakalakas na atake na nagdahilan para tumilapon si Sonda palabas at dumiretso ito sa ilog. Ngunit dahil wala pa sa katinoan si Lazi ay sinugod din niya sila Yang at Son. Pero nang matamaan niya ang map of Chonli ay kaagad na nasira ang kanyang punyal at dito na siya nabalik sa katinoan. Patuloy pa din sa pakikipaglaban sa syudad ang ibang investigators dahil sa sobrang dami ng mga kalaban. Ilang sandali lang ay dumating na dito si Wu Mian at sa isang atake lang nito ay naluso kaagad ang mga kalaban. Ngunit ginamit naman ni Sonda ang kanyang alagad na si Chixa. Nang maaabutan na sana ng apoy sila Director Hao ay biglang dumating dito si Lazi para iligtas sila. Katapos ay kaagad ding pinuntahan ni Lazi si Sonda para ipagpatuloy ang kanilang labanan. Nagawa niya itong mapabagsak sa una niyang suntok ngunit nang uulitin niya na sana ito ay naunahan naman siya. Pagkabangon niya ay lumikha siya ng maraming hipo-hipo at inipit sa loob sila Sonda. Pero hindi pala ito sapat para talunin ang mga ito kaya nadakip nila si Lazi. Katapos ay dito na inumpisahan ni Sonda ang paghigop sa kapangyarihan ni Mr. Wu. Matagumpay niyang nahigop ito ngunit bigla naman siyang inatake ni Wu Mian. Hinihintay lang pala ni Wu Mian na gawin niya ang paghigop sa kapangyarihan ni Mr. Wu para hindi niya na ito maging problema pa. Dahil alam niya na mas ligtas ito para kay Lazi kaysa puwersahin niya itong tanggalin. Bumangon si Sonda para patakihin si Chixa ngunit walang kahirap-hirap lang itong sinangga ni Wu Mian. Dahil dito ay wala nang nagawa pa si Sonda kundi tanggapin ang kanyang kapalaran. Nang mahuhulog na sana si Lazi ay napasok siya sa dimensyon na nilikha ni Wu Mian. Dito ay pinapili siya ni Wu Mian kung aling side ng coin ang pipiliin niya. Pero bago pa man siya makapili ay alam na ni Wu Mian ang pipiliin niya. Ilang araw ang makalipas ng palabas na si Lazi ng headquarters ay balak sana itong kausapin ni Bella ngunit nag-alinlangan siya dahil sa pagsesekreto niya sa totoong kalagayan ni Lazi.
Dito na nagtatapos ang huling episode ng Bureau of Paranormal Investigation Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina